Okay, so morning guys. Update sa ating area. Thank you Lord. Medyo madalas na yung ulan, no? So baka ito na yung hudyat. Actually tumaas na, no? Yung presyo. Again, ito yung mangyari pag medyo umangat na yung presyo. Kunti na lang yung bunga. Pero again, thankful tayo sa ating mga tanim, no? So update sa presyo 30. Sana tumaas pa, no? So tapos harvest tayo ngayon. Edad 68 days 10th harvest, no? Harvest tayo ng ating ampalaya. So ito ay 68 days. Bata pa, no? So may chance pa talaga. Pwede na siguro to. May chance pa na makabawi, no? Provided tataas yung presyo, no? Musta sa area ninyo? Again, dito madalas na yung ulan guys, no? Basa na, pero again wala pang tubod. So in short, di pa talaga tayo bugbog sa ulan itong area natin, no? So kagandahan lang kasi may ulan na, di na tayo gagasta pa sa pagpapatubig, no? So maka save na tayo sa patubig kasi laki ng bayarin, no? Tapos presyo pangit. So buti na lang ngayon ay medyo umangat na. Sana magtuloy-tuloy para makabawi naman tayo, no? So again, malayo pa yung tabla ulitin natin. So may malaking chance pa na makabawi, no? So kasi yung harvest natin in the past, kasi isang buwan na dito yung 20, no? So yan yung masaklap. So yung harvest natin, yung proceeds ay pang lang talaga, pang survival. So ito yung buhay natin, laban lang. Yan si Magic King. No? So sa atin is survive lang. Andito sana magtuloy-tuloy, no? Yung pagtaas kasi ito din yung dito. Yung problema natin is galing tayo sa El Nino, no? So sa nakikita ko parang lahat, no? So lahat ng areas over Luzon, Visayas and Mindanao yung bumagsak presyo. Bakit? Kasi yun nga, galing tayong lahat sa El Nino, tapos may mga land prep na, no? So lahat ng farmer ay sabay-sabay sa pagtanim, no? So mangyari sabay-sabay, so oversupply talaga, no? So this time siguro after nito baka maging stable na yung presyo, considering di na sabay-sabay yung ating pagtatanim, no? So may nag-comment na baka marami daw yung tanim. Again, di mo yan sir, di natin yan yun bang makontrol na lang 500 hills lang yung itanim mo.
no? So kasi sa atin is iba yung sitwasyon kasi yun nga galing El Nino tapos land prep sabay-sabay. Same din dito, nangyari na tong presyo na to. Again dito sa Cebu, rare lang yung presyo na umabot ng 20, 15, no? So last time 15 after audit din. So nangyari sabay-sabay din 'yon. No? So yan yung nakikita nating dahilan. Bakit bumababa yung presyo kasi nga oversupply kasi sabay-sabay sa pagtanim. So sa atin lang bilang isang farmer di madali kasi pera tong pinag-uusapan dito, laki ng kapital lalo nito sa ampalaya. Maski sa ibang item, no? So sa atin is ganun talaga. Tatanggapin mo na yung presyo ay hindi talaga fix. Yun bang pabago-bago kasi yan supply and demand, no? So yun nga lang, the sad thing is bumababa yung presyo ng mga pananim natin, pero yun nga yung mga inputs ay walang pagbabago. So in short, mahirap, no? So isa pang nakikita natin is yung affected pag mura yung presyo, si farmer talaga, pati na rin si consumer, no? So silang dalawa yung natatamaan ng toda. Kasi kung makikita mo sa bagsakan napakamura, pero pag pupunta ka doon sa mga merkado, no? Dito sa Ampalaya, dito magkano yung farm gate? No, umabot ng 20. Tapos kung titingnan mo doon sa mga merkado, 70, 80, no? Pero doon sa bagsakan, grabe na. So may proposal tayo na pwede ba nating kailangan nating magkaisa, no? Pwede ba nating gawin na wala nang middleman, no? Gawa tayo ng paraan na wala nang middleman, tapos farmer to retailers na. Pwede ba yan, no? So yan yung mga nakikita nating paraan. Kasi yung dito is yung sino ba nag-control sa price, diba? Si middleman, no? So ganun yung masaklap, yan yung masakit. Pero yung kita, tayo ng mga farmer mahirap talaga, no? So sa atin lang is yun nga, laban lang, that's life. Pero kailangan natin ng iba pang mga paraan, no? Paano tayo survive, no? So ito yung natin ngayon, harvest, 10th harvest. So dito sa Masikip, again konti na lang yung bunga guys, no? Kasi madalas na yung ulan. Tapos yun nga, pagmahal, pataas na yung presyo ay ganito, no? So takot pa sila doon. Shout out sa agaw ko, namimili ng tag 35. Baka akala niya 15 pa rin, 20, no? So 10th harvest, edad 68 days. Thank you Lord. So sana makabawi man lang, makabayad sa ating investor, no? God bless everyone. Ito pa rin si Jupila Farmer, anak di matoy ang farmer nga gwapo, suhito, may kahibalo pa nagsaba kay manoon pa ko. Daghang salamat and God bless. Thank you Lord.